Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao. Wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabi nga to ay grabe, I'm so disappointed talaga sa atin pong nasagap na chika sapagkat talagang napatunayan ang kawalang hiyaan talaga na ginawa po dito kay Kim Chiu. Grabe, di ko kinakaya kasi kahit pa paano nagbibigay ako ng trust pa din, pero ewan, talagang no more na talaga. Grabe yung kasakiman at grabe yung ginawa talaga kay Kim Chiu. Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And unahin na nga natin itong pagka-trending ng Kim Pao sa buong bansa. Grabe, ang lakas po talaga ng Kim Pao at laki pong nagte-trending ang dalawa. So congratulations Kim and Paolo, grabe, napaka-relevant pa din talaga. And sa mga Kim Pao fans, wag tayo sa atin pong goal na mapatrending ang Kim Pao. Samantala, bad news naman po, Lakam, ibinunyag ng isang dating empleyado ng kasino di umano na isa tong VIP client. Habis po sa post ng PEP-PH as early as February 2025, reports have circulated that Lakam Chiu in Stripes, the elder sister of actress TV host Kim Chiu, has been a frequent visitor at a well-known casino and is regarded as a VIP client due to the millions of pesos she reportedly spends on gambling. Full story in the comment sections. Grabe, nalungkot ako kasi hindi ako naniniwala pa sa mga chikas as long hanggat hindi pa po walang mga ganitong sources na nagbabalita. Pero ngayon talagang ichinika na ganun nga kinukonfirm na nalulong ito sa casino si Lakam. And bills umano ay milyon-milyon ang inilalabas talaga. So sakit nun para sa parte ni Kim kasi pera niya yun Nakakalungkot talaga. Ikinagulat ng marami ang pagsasampa ni Kim Chiu ng reklamong qualified theft laban sa kanyang nakatatandang kapatid na si Lakam Chiu. Hindi nila inaasahang hahantong sa korte ang hidwaan ng magkapatid. Mahirap din para sa iba, lalo na sa kulturang Pinoy, na tanggaping magagawa ni Kim na ipakulong ang sariling kapatid kung sakaling matalo ito sa kaso. Naghain si Kim ng reklamo sa Office of the Assistant Prosecutor sa Quezon City noong Disyembre 2, 2025. Hanggang ngayong linggo, December 7, ay hindi na naglalabas ng pahayag si Lakam or hindi pa naglalabas ng pahayag si Lakam tungkol sa isyong naghatid ng lamat sa kanilang relasyon. Inaabangan nga po ng marami ang ni Lakam statement hinggil dito. Kasi mukhang nakikipagmatigasan at lalaban din sila Lakam dito sa isinampa ng kanyang kapatid na si Kim Chiu. OMG. Grabe. Sabi nga ng mga netizens, ang naman ang mukha niya kung babalik ta rin pa si Kim at lalabanan pa si Kim Chiu. Gambling rumors about Lakam. Malaking halaga na pera ang sangkot sa desisyon ni Kim na sampahan ng reklamo ang sariling kapatid na inaakusahang lulong sa kasino. Hindi na ito ipinagtaka ng cabinet files noong Febrero 19, 2025
February 19, 2025 na nga lang, naglabas ang PEP or Philippine Entertainment Portal ng ulat tungkol sa pagiging lulong sa sugal ng kapatid ng isang sikat na showbiz personality bilang babala sa aktres na hindi pinangalanan. Okay, so na blind item na pala ito dati pa. And kung ako man po ang nakabasa nung blind item, hindi ko ata may isip na sa Tilakam yun and si Kim Chiu kasi we know kung paano po ang relasyon ng dalawa. Alam natin kung gaano kabuti si Kim sa kanyang magkakapatid. Di talaga natin may isip. So nalaman ng cabinet files ang madalas na pagpunta nila sa isang sikat na casino noong February 2025. Isang dating empleyado ng casino ang nagtanong sa amin kung totoong sila ang manager ni Kim dahil ito raw ang pakilala sa kanila ng kapatid ng aktres. Sinabi ng cabinet files sa dating empleyado ng casino na alam sa entertainment industry sa Pilipinas na ang Star Magic at hindi sila ang namamahala sa showbiz career ni Kim. Oh, grabe, ito yung baho na tinatago nila ganon. Nagpakilala pa siya as manager ni Kim. Hindi naman siya manager ni Kim. Star Magic ang may hawak sa kanya. Grabe. Doon pa lang may pangloloko na. Nabanggit ng dating casino employee na manager nga ni Kim ang pakilala nila na isa sa mga VIP client ng casino dahil milyong piso umano ang halaga ng kanyang isinusugal. Grabe, ang sakit. Ang sakit basahin nung sinasabing milyong piso umano ang halaga ng kanyang isinusugal. Kung pera niya, walang kaso, 'di ba? Walang problema kung pera niya 'yon. Well, di pa rin natin alam. Pero basta, ang problema ng magkapatid ay tungkol sa pera. Masela ng issue dahil tiyak na ikasisira ito ng maayos at magandang samahan ng magkapatid. Ang dami nga po naiinggit Ito yung first time na nagkaroon talaga ng issue si Kim with her family. Ang tahimik kaya ng Chu fam. Ito pa, pero bilang babala sa mga sangkot na personalidad, inilabas ng cabinet files ang impormasyong nakalap namin. Ito yung blind item. Ito ang kabuuan ng ulat na nalathala 10 buwan bago magsampa ng reklamo si Kim. Mahigit sa 50 milyong piso, 50 million ang perang naubos sa kasino ng kapatid ng isang sikat na showbiz personality. Ano kaya ito? One night lang? For isang gabi lang 50 million? Yan ba yun? Kasi may chika na talagang 100 million talaga no? May dapat ikabahala ang showbiz personality na araw-araw na napapanood sa telebisyon dahil manager niya ang pakilala ng kanyang kapatid sa kapwa nito casino players. Alam sa entertainment industry na iba ang namamahala sa showbiz career ng sikat na personalidad, kaya may mga pagdududa sa pinamamalita ng kapatid niya. Malaking halaga ang 50 milyong piso or 50 million. Maaaring hindi alam ng showbiz personality na gumon sa sugal ang kanyang kapatid na matapang sa paglulustay ng salapi. Kaya nararapat lamang na magsimula na siya sa pag-iimbestiga habang hindi pa naaapektuhan ang kanilang kabuhayan. August 2025 naman nang mapansin na mga tagahanga ni Kim na hindi na nila sinusubaybayan nila ang Instagram account ng isa't isa. Samantala, narito naman ang ilang comments ng mga netizens. Okay, now I get it. Nagdemanda siya to make her sister realize that this is a serious matter. I have a feeling Kim just wants to save her sister and maybe get her into rehab or something.
Ito naman, perhaps to cure her addiction from gambling. Pero ayon naman dito sa isang comment, mataas po ang posisyon nila sa corporation. Now, para maging legal na matanggal siya at magbayad, kailangan siyang makasuhan. Nagalaw niya ang pondo ng corporation, kaya Kim Chiu has to file case against her sister Dakam. Just like what Kim said, she need to protect the company and its employees. So, ibig sabihin ba dito, para matanggal sila sa posisyon, ay kailangan ng legal action? Kung hindi a-action si Kim or kung hindi magsasampa ng legal action, hindi ito matatanggal sa kanyang posisyon. Ganun ba yon? So, meaning, gusto lang talaga ni Kim matanggal na si Ate Lakam sa kanyang posisyon para hindi na magalaw pa ang pwede pang niyang magalaw at magasta. Ganun ba yon? Sa corporation, sa company. Kaya kailangan niya sampahan si Ate Lakam. So kung ganun, sana maging smooth at makipag-cooperate na lang itong si Ate Lakam if she really loves Kim and of course the company. So ayun na, mukhang malaki talagang laban to. And naalala ko, yun nga yung statement ni Kim to protect the company and its employees. So, yun lang guys. Ano inyo masasay tungkol dito? Comment yung ngalan niya sa baba. Hanggang dito lang muna nating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po tayo muli sa susunod natin mga chikas. Maraming pong salamat.